Huwebes Santo. Ilang araw na walang karne sa aming tahanan. Ngunit, hindi sa mga ibabahagi kong nilalang. Dahil sa gabing ito, kami ay binulabog ng mga hayok sa laman. Palalim na ang gabi. Namamaos na ang mga umaawit sa may pasyon. Nangangali na din ang aking mga braso sa paghahalo ng malagkit at ubing halaya. Pero sulit ang aking pagod dahil labis na gustuhan ng aming mga bisita at kamag-anak ang mga masasarap na putaheng aming inihain. Katatapos ko lamang magpaikot ng salabat sa mga bumabasa ng aklat at dumako ako sa aking mga tiyuhin na tahimik na nagbubulungan doon sa may likod bahay. Uy, Chong Manuel! Tapos na ho yung himagsikan ha. Napulit na nga yung mga sedula eh. Pero bakit parang may nagaganap na blood compact ng katipunan dito ha? Ngunit, nagkatinginan lamang ang mga ito. Napapangisi, napapailing, at ika nito. Loloy, mabuti na ang handa, Loloy. Ilang oras na lamang, lalakas na namang muli ang puwersa ng kadiliman sa panahon at pagkakataon ng isinakdal sa krus ang Panginoon ng sanlibutan. Mabuti na ang handa, Loloy. Mabuti na ang handa. Yan! Yan na naman tayo eh. Pinaho! Alam ko na yung kasunod niyan eh. Tapos! At eto nga. So! Ayan nga! Ayan yun! Diba? Jay! Hindi na ho. Busy ako, Chong. Kung ano man yung ikukwento nyo. Hindi na, kayo na lang. Ha? Hindi. Sandali lang. Ito talagang batang to. Napakaduwag. Bakit ang duwag-duwag mo, no? Masyado kang matatakutin. Che! Duwag na kung duwag, no? Bahala kayo dyan. Opo. At totoo po, hindi naman ako tulad ng iba na nasobrahan sa tapang. Lalo sa kwentong kababalaghan. Pero hilig ko po talaga ang makinig ng mga istoryang katatakutan. Ngunit hanggang panonood at pakikinig lamang kahit na lumaki ako dito sa may Kabisayaan. Eh di kayo na ang matapang. Basta ako ay masipag lamang. At itong tiyuhin ko pong ito ang palaging pasimuno sa mga nakakapangilabot na kwentuhan. Tulad na lamang noong ako daw ay ipinagbubuntis ng aking ina. Nagising daw ang aking ama dahil sa maingay na mga kaluskos. At nang kanya daw itong silipin, ay halos ito'y atakihin. Dahil kitang-kita daw ng aking ama ang tatlong lalaki na nasa may ilalim ng aming silong. Nakayuko, nagkukumahog, palingalinga at wari, nagbubulungan. Habang tila mga asong pasinghot-singhot sa may itaas ng madilim na silong. Ilang sandali daw nanigas ang kanyang katawan na kahit ang kanyang paghinga ay natigilan. Pero nang makabawi ito ng lakas ng loob, ay buong tapang itong sumigaw ng Mga kapitbahay! May nakahubad na magnanakaw! Mga kapitbahay! na kahit ako ay natawa sa kwento ng aking ama.
Pero sa kabila nito ay tila naman epektibo. Halos magkabanggaan pa daw ang mga nilalang dahil sa pagmamadali at kumaripas ng pagtakbo habang nag-uunahan. Mga kapitbahay! May nakahubad na magnanakaw! Biyernes Santo. Dis oras na ng gabi. Bumigay na ang pambato ng aming pasyon. Sumuko na. Napaos na daw ito at kasulukuyan ng humihili sa mahaba naming bangko. Habang nakanganga. Ano Mang Eseng? Yan! Binibirit-birit mo pa nung nakaraan, ha? Ginagaya mo pa yung boses ni Tom Jones, ha? Tapos panay padampot mo ng malamig na limonada. Tapos lalantak ka ng matamis na halaya at leche flan. Ayan! Nagka-tonsillitis ka ngayon, no? Mainit-init ka pa, oh. Nagnat. O siya. Nay Pepay. Itabi mo. Ako na. Nasa anong pahina po ba tayo? Patingin nga. Ito. Yung naghahabulan na si Eddie Garcia at Cesar Montano habang pinagbabaril sila ng machine gun ng mga kalaban ni Moises. Agoy! Puro kakalokohan talaga, Loloy. Biro lang. Mahal na araw eh. Mainit ulo mo, Nanay Pepay. Porque sinabing patay na yung Diyos. Masyado naman pinanindigan ng bagaang mong kamay. Bilisan mo na nga. Bilisan mo at malapit na itong matapos. Ito. Basta, tara na. Sige. Simbulan ko, Nanay, ha? Sundan nyo lang ako. Follow me. Sige. Oo. Okay? Sige. Ready? Game. Nang si Judas ay nadulas, tatlong balbas ang nalagas, at nalaglag ang mga pulgas. Aray ko! Loko-loko ka talaga, Loloy. Talaga tong batang to. Pati tuloy ako ay napapagaya sa'yo. Opo. Diyos ko po. Patawarin. Agoy! Mayos ka? Hindi na nga eh. Ipupukpuk ko sa'yo to. Ang gulo-gulo mo. Hindi na nga eh. Subalit, hindi pa man kami nakakarami ng pagbabasa, ay pinunit ng isang malakas na pagsigaw ang katahimikan ng gabi ng pinsan kong si Hazel. Humangos kami ng pinsan kong si Wancho doon sa may kwarto at kitang-kita namin nasa ibaba na ito ng kanyang kama. Nasa may sulok, takot na takot at nanlalaki ang mga mata sapagkat ika nito. Nagising daw ito dahil may isang lalaki sa may tabi ng kanyang higaan. Nakanganga, tumutulo ang malapot na laway habang nakatanghod sa kanyang namimintog na tiyan. Na mas ikinagimbal pa nito ay nang kanyang makita ang kanyang nakaangat, nakalilis na bestida. Habang kitang-kita nito ang nakamulagat ng hayok na hayok na nilalang. Titig na titig sa kanyang sinapupunan. Dito ko po nakita kung papaano maggalit ang pinsan kong si Wancho. Tinakbo nito ang kusina.
hinablot ang nakasabit na itak doon sa may dingding upang kanyang sugurin. Tama na! Uy, insan! Teka! Tignan mo ko! Teka! Papatayin ko yun! Maghunos TV ka! Papatayin ko yun! Teka! Listen! Tama na! Tumagig ka! Uy, teka! Papatayin ko yun! Sabi! Ganun! Ayaw mong tumigil, ha? Agoy! Ano, ha? Sira ulo ka na, Wancho, ha? Sira ulo ka na? Ay, parang tanga naman to si Loloy, oh. Ang dumi-dumi ng tsinelas mo, eh. Tapos sa bibig ko pa talaga. Baho! Ayaw mong tumigil, eh. Sira ulo talaga to, Ang oh. ingay-ingay mo. Kabilin-bilinan nga ni Lola. Huwag maingay. Lalo na't ngayong Biyernes Santo. Na dito ipinamuka ng pinsan kong si Wancho ang mismong sinabi ko. Dahil sa gabing ito ay wala daw si Hesukristo. Nasa mga oras na ito ay mas malakas ang puwersa ng kadiliman. Naglipa na ang mga kahindik-hindik na mga nilalang. Ang mga dating nagkukubli sa anino ng takot, mga nabubuhay sa pagsipsip sa kahinaan ng tao, ay ngayon mas lumalakas sa namumuong kilabot. At ito daw ang gumambala sa aking buntis na pinsan. Dito ay kabaliktaran ang lumukob naman sa akin. Lalo nang makita ko ang takot sa mukha ni Ate Hazel. Naluluha habang nakatingin ito sa amin. Kung kaya, galit na galit kong dinampot ang sandok at sabay kami ng pinsan kong lumabas upang ang kahindik-hindik na nilalang ay aming sugurin. Sabi ko! Aray! Lola! Aray! Nagsabay pa talaga kayong dalawang damulag kayo. Ang iingay nyo. Pasok! Aray ko! Pumasok kayo sa loob. Lola! Pumasok Aray kayo. ko! Hindi na po! Hindi na po! Aray ko! Linchak! Sapagkat ayon kay Lola Crising ay wala naman kaming magagawa at mainam na dumito na lamang sa may loob ng tahanan at hintayin ang pagbabalik ng aming mga tiyuhin na sumaglit sa kabilang lugar dahil sa importanteng bagay. Dahil dito, naalala ko ang aking nakitang paghahanda kanina lamang ng aming mga tiyuhin, kaya napanatag na kami ng bahagya at itinuloy na ang aming mga gawain at kanilang pamamahinga. Pero parang totoo ang sinabi ng pinsan kong si Wancho. Dahil hindi pa man lumilipas ang magdamag ay parang alam ng kung anumang nilalang na kasulukuyang mahina ang aming tahanan. At ang buntis na natutulog kong pinsan ay kanilang binalikan. Opo, Sir Narrator. Dahil sabay pa sila ng isang pinsan kong babae na napasigaw sa isang kwarto. At nang dumating kami ng pinsan kong si Wancho, ay talagang ang buong kabahayan ay nagkagulo. Sapagkat kitang-kita nila, hindi lamang iisa, kundi dalawa ang sumisilip na mga nilalang doon sa may bintana. Nakaramdam ako ng kilabot dahil sa kabila ng bukas na ilaw sa kanilang silid ay nakukuha pa rin nitong makalapit, tila mga walang takot. Lantaran na sa tao ang kanilang pagka-agresibo. Dinig pa nga daw nila ang nakakapangilabot na mga pagbungisnis, habang ang mga nilalang ay sumisilip. Nanlamig po ang aking kamay dahil dito. Nadama ko ang gumagapang na nerbiyos sa buong katawan at bakas din ito sa mukha
ng pinsan kong si Wancho. Ha? Loko-loko, ikaw lang no? Huwag mo ko idamay. Lululululul. Paki mo. Kwento ko to eh. Sir Narrator, nakakabilib ang mga naiwang matanda na bumabasa ng pasyon doon sa may labas. Dahil nang mabatid nila na may nagaganap palang kababalaghan sa loob ng tahanan, ay naipagsasabay nila ang pagbabasa ng pasyon, pati na ang pagdarasal na siyang pinangungunahan ni Manay Pipay. Mga kababayan, double time. Okay, 1, 2, 3, okay. Kapag ang walya na pupunuan ng grasya ang Panginoon Diyos ay sumasayo, hindi sustain. Lumayas kayo sa halang ito, mga kampo na patitipan, in Jesus' name. Nang si Kulas ay nadulas, sa kagawan ay nabutas. O kulas. Kapag ang walya na pupunuan ng grasya ang Panginoon Diyos ay sumasayo, in Jesus' name. Lumipas ang ilang araw. Hindi na gaanong nakaporma ang mga nilalang na gumambala noong gabi sa amin. Ngunit, maririnig pa rin ang kanilang pag-aaligid, kaya mas pinaigting pa ang pagbabantay ng aming mga tiyuhin. Subalit, ang ordinaryong tao ay nanghihina din. Kung kaya, isang gabi, nakakuha ng pagkakataon ang mga nilalang sa kanilang pangangaswang sa buntis kong pinsan, sapagkat dinig namin sa may bubungan ang muling pag-aaligid ng mga aswang. Nasa pagkakataong ito ay papauwi pa lamang ang aming mga tiyuhin mula sa kanilang maghapong pamamalakaya, kung kaya kami lamang ng pinsan kong si Wancho ang tanging inaasahan sa may loob ng tahanan. Gusto ko man pong pabanguhin ang aking kwento para sa anumang kabayanihan, ay hindi ko ito kayang punan. Dahil kahit ang pinsan kong si Wancho ay nilalamon na din ng takot at nerbiyos. Sus, kwento mo yan eh. Bida ka dyan. Talaga? Pasa ka din kasi ng kwento mo para mas masaya. Pero Sir Narrator, ito po talaga ang parte na nais kong bigyang buhay. Dahil nung mga oras na naririnig na namin sa may paligid ang mga papalapit na nilalang, buong tapang kaming kumuha ng pangontrang bawang, asin at itak, na di ko maiwasang mapalingon sa aking pinsan dahil kitang-kita ko ang tila kanyang pagsisisi bakit pa nila naisipan dito ay dumayo. Masakit po ito para sa akin dahil ipinagmamalaki ko ang masagana at masarap na buhay na mayroon kami dito at kayang ihain sa bawat kamag-anak na nais kaming bisitahin. Ngunit, hindi ang ganito. Kaya nang mas lumalalim pa ang gabi, ay mas naging nakakapangilabot ang mga sumunod na pangyayari. Dahil, tinig ng pinsan kong buntis ang mga pagsitsit, pagbubungis-ngis, nakakapangilabot. Nasa kabila nito ay ang nakakaawang boses ng aking pinsan. Humahagulgol, tumatangis, at makakasama ito sa kanyang sinapupunan. At dahil dito, mas hindi na namin alam ang aming gagawin.
laban sa mga nilalang na umaaligid sa amin. Nang biglang may narinig kaming pag-iyak ng mga baboy. Sunod-sunod, tila nasasaktan, malalakas na kalabugan. Mga tunog na parang may kinakatay. Dito ay mas nanlaki ang mata naming magpinsan. Nagkakatinginan, nagpalingon-lingon, nagtataka kung ano ba ang nangyayari. At iisa lamang ang aming pakiwari na malamang dumating na ang aming mga tiyuhin at ang mga nilalang doon sa may labas ay kanila nang naabutan. Kung kaya buong lakas loob na bilikbit ko ang aking flashlight upang aming silipin doon sa labas ang tila nagaganap na katayan. Ngunit mas nangilabot kaming magpinsan. Dahil eksakto mula sa pagkakatutok ng hawak kong ilaw doon sa may matandang puno, kitang-kita namin ang isang maitim, napakalaki, mabalahibo na siyang ikinukwento noon ng aming lolo Antonino. Ang nakatirang engkanto, ang agta doon sa may puno. Mahigpit na hawak nito sa may binti ang isang nilalang. Kinakaladkad. Maririnig ang nakakarinding pag-iyak ng tila baboy. Habang kitang-kita naman namin ang isa pang nilalang na kumakaripas ng kanyang pagtakas. At kita din naming magpinsan ang malaking engkanto habang ito ay lumalakad, umaatras, papalayo. Wala naman akong nakitang ganun eh. At saka... Ay, wow! Narrator, no? Narrator! Pakibura na nga sa kwento yung nog-nog na to. Panira eh. Andun na nga eh. Andun na oh. Buti nga sinasali pa kita sa kwento eh. Dapat ako labida dito eh. Eddie don't. Sir Kulas, nang ikwento ko ang lahat ng aming nakita kay Lola Crising, una ay hindi ito makapaniwala. Pero ay tila bahagya itong napapangiti. Nagliwanag ang muka dahil ika nito na baka mismo daw ang kahindik-hindik na engkantong ito ay nakahabag na sa may sitwasyon ng aking pinsang buntis at ayaw na masira ang naiwang reputasyon, kung kaya ito na mismo ang gumawa ng aksyon para sa alanganing pagkakataon. Nasa pagdating ng aming mga tiyuhin ay halos di din sila makapaniwala, lalo nang ituro namin kung saan lahat naganap ang aming mga nakita. Tos, wala naman kasi talaga dun eh. Inventor din to eh. Gawa-gawa kwento. Narrator bro, burahin mo na nga yan. Sinungaling. Gawa-gawa kwento. Narrator bro. Kinabukasan, dito naging mas interesante ang lahat dahil may kung sinong kinakahulan ang aming aso doon sa may labas. Kung kaya ay sinilip ko ito upang alamin. Subalit, nang lingunin kong muli ang kaninang nilalang doon sa may dilim, ay kitang-kita ko ito. Paika-ikang tumatakbo. Na dito ko na ipagkonekta na nung gabi na makita ko ang napakalaking engkanto ay mahigpit na hawak nito ang isang nilalang sa may kaliwang paa. At tulad ngayon,
ng paika-ikang tumatakbong matanda. Sana po ay nagustuhan ninyo ang simpleng kwento sa buhay namin dito. Nawa ay ikaw na po ang bahala, Sir Kulas, sa pagsasaayos, at alam ko naman na kaabang-abang ang kabuuhan ng kalalabasan. At akin na pong lulubusin. Pa-shoutout na din po kung may pagkakataon. Maraming salamat, mabuhay ka, at ang iyong napakahusay na programa. At ayun nga po mga kaibigan. Ayos, di ba? Ginulo na naman natin yung kwento nila eh. Wala eh. Panggugulo lang talaga yung role natin dito. Taga-rumble. Wala, di naman totoo yan eh. Tinangali. Sabi doon. Raulo yun, no? Ay nako, kaya mga kaibigan, kung may mga kwento kayo na nais nyong maibahagi at nais nyong maging mas magulo, nasa ibaba lamang po ang link para makapagpadala at asahan nyo ang ating tugon makalipas ang ilang henerasyon. Raulo na ako. Bebiro lang syempre. Ano ka ba? Binibiro lang kita, no? Nagpabero ka naman. At kung inyo pong nagustuhan ng bersyon ng ating kwento, ay napakalaking tulong po ang pag-click ng like button, pati na lalo ang pag-subscribe, lalo na sa tulad nitong maliit na channel na nagsisimula pa lamang at may hangaring mas makatulong pa balang araw na makapagbigay ng aliw. Postahan, madidemonetize din to si Mang Kaka. Ay nako po. Tulungan natin, tulungan lang, ganun. Wala man tayong kalakasang manakot. At least tagatanggal tayo ng bugnot. O, di ba? O siya. Yun lamang po mga kaibigan. This is Kulas of Pinoy Horror Encounters na nakikitambay sa Tagalog Horror Classics na nagsasabing walang lasinggerong mapupunta ng langit dahil sa bahay nga hirap nang makauwi, sa langit pa kaya. Ay nako. And this episode is brought to you by Kalulos Chili Garlic Bagoong. Ipahid mo sa mata kung para sa iyo ay hindi ito maanghang. Ginamit na sa may pakang yan eh. Inulit pa. O siya, ang gulo-gulo na naman. Ang gulo-gulo na naman. Tara, almusal na tayo mga kaibigan. Iba yung ingat po sa lahat. Maraming salamat. O diba? Sa akin lang, tingnan mo naman. Balik tayo sa mahaba-haba ng mga series, mini-series. Masaya eh. O siya, mahahabol pa eh. Itutuloy, may karugtong, pakitong, kitong.